Mga sangkay, puputok na ba ang malaking digmaan ngayon diyan sa Middle East? Nako, ito po yung babala ni Donald Trump na mukhang may sasabog mga sangkay ng isang pambihirang paglusob mula sa Amerika. Hindi ko alam kung ano ito. Magpapaulan ba ng missile or lulusubin na ba ng pwersahan ng Iran mga sangkay? Pero sobrang lala ng babala, no? Within 48 hours. So pag-usapan po natin ito mga sangkay, ang bagong update tungkol dyan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ngayon, mga sangkay, ito kasi ang ganap. Ayon dito, US President Donald Trump, may bago daw pong babala. Ito na ba ang malaking digmaan na paparating mga sanggay na pwedeng magdugtong sa World War III? Nagtakda ng pinakabagong 48-hour deadline si US President Donald Trump na diretsang nag-uuto sa Iran na makipagkasundo o agad na buksan ng Strait of Hormuz. Sa kanyang post sa social media platform na Truth Social noong Sabado, nagbanta si Trump na kung hindi susunod ang Tehran, haharap ito sa matinding kaparusahan. Isang malinaw na babala ito ng malawakang pag-atake laban sa mga kritikal na pasilidad ng bansa. Kabilang sa mga posibleng target ang mga oil facilities, power plants at iba pang strategic na lugar na mahalaga sa ekonomiya ng Iran. Ginawa ang banta sa gitna ng patuloy na paglala ng labanan kung saan nagpapalitan ng airstrikes, missile attacks at drone strikes ang magkabilang panig. Matatanda ang ilang ulit nang nagbigay ng kaparehong ultimatum ang Pangulo ng US. Dalawang beses na mga sangkay itong 48-hour. Kaya ngayon, inaabangan po natin kasi matatapos na eh. February 19, unang naglabas ang Estados Unidos ng tinawag na unconditional ultimatum na humihiling sa Iran ng nuclear deal sa loob ng 10 araw. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Nang hindi masunod, sinundan ito ng malawakang pag-atake ng US at Israel noong February 28 na tinawag na Operation Epic Fury. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Sa operasyong ito, target ang mga nuclear facilities, missile sites at military bases ng Iran na naglayong mapigil ang kakahiyan ng bansa na makabuo ng nuclear weapon na magiging banta sa mundo. Dahil dito, agad nagumanti ang Iran at nagsimula ang matinding sagupaan kung saan nadamay na rin ang ilang mga bansa sa Gulf region. Pagsapit ng March 21, muli na namang nagtakda si Trump ng 48 oras na deadline. Nagbanta ito na wawasakin ang mga energy facilities ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz na isang kritikal na daanan ng langis na pinagmumula ng pangamba sa global supply. Ngunit ilang oras bago mag-expire ang deadline, bigla itong inurong. March 23, nagdeklara si Trump ng 5 araw na good faith pause dahil sa umano'y positibong negosasyon kasama ang Iran. Sunod nito, noong March 27, muli na namang pinahaba ang deadline at nagbigay ng panibagong 10 araw upang bigyan ng mas mahabang panahon ang diplomasya. Ngunit sa kabila ng mga palugit, hindi naman humupa ang labanan. Sa halip, lalo itong lumala at lumawak na naging sanhi ng pagkasawi ng libo-libong individual. Nagresulta na rin ito sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na pagharang ng Iran sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito,
Ilang makapangyarihang bansa na ang nananawagan ng tigil putukan. Okay, so ayan po mga sangkay, ilang beses na po nagbigay ng ultimatum si President Donald Trump at ang pinakakilala mga sangkay, yung huli, no? Na pagkatapos nun, biglang sinabi ni Donald Trump, mga sangkay, na naging maayos ang pag-uusap at kansilado itong anumang plano nila na pag-atake within 48 hours. So ngayon mga sangkay, may panibago na naman at ayon po sa kanya, mala-impyerno ang pag-atake na gagawin nila sa Iran. At hindi ko alam kung ano pong ibig sabihin nun mga sangkay, kung uulainin ba ng mga missile ang Iran or magpapasabog ba ng nuclear or I don't know mga sangkay. So napakadelikado ng banta na ito kung tututuhanin ni President Donald Trump. Pero isa lamang po ang malinaw ngayon, no? Apektado ang buong mundo sa digmaan na ito. At alam nyo, mga sangkay, kung makikita mo lang yung reaction ng maraming mga Iranian, masaya sila sa ginagawa na pag-atake ngayon sa kanilang bansa laban dito sa Iranian regime. Masaya sila, mga sangkay, kasi nga po, sabi pa nga po nila, matagal na po nilang pangarap na may makita po na umaksyon na isang bansa laban po sa masamang rehimen na ito. Ayon sa kanila. At ngayon, mga sangkay, nakita nila si Donald Trump at itong si Netanyahu ng Israel. Kaya nga po, grabe yung pasasalamat nila kay Netanyahu at kay Donald Trump. Kasi for the first time, may nag-rescue daw sa kanila. Para sa mga Iranian, mga sangkay, lalong-lalo na po yung mga nakaalis na sa kanilang bansa, yung mga lumayas na, sabi nila, malaking bagay ang ginawa nila Donald Trump kasi ni-rescue daw po sila. Hindi daw talaga matatawag na pakikipagdigma ang ginawa ng Amerika at Israel. Yun daw po ay pag-rescue lamang sa kanila. Pero ngayon, mga sangkay, until now, hindi pa rin natatapos ang digmaan na ito. Dahil sa lumalawak na epekto ng digmaan sa buong mundo. Sa kabila ng mga umano'y negosasyon, muling nagtakda ng panibagong deadline si Trump na inaasahang magtatapos na ngayong araw. Ayon sa Pangulo, kung hindi tutugon ng Iran, posibleng maglunsad ang Estados Unidos ng mas malawakang pag-atake sa mga susunod na araw. Kagabi muli niyang binigyan diin ng babala at sinabing posibleng targetin sa Martes ang mga power plant at mga mahalagang infrastruktura ng Iran kung mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Muli ring tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy pa ang digmaan hanggat hindi naaabot ng Estados Unidos ang layunin nito. Sa kanyang kauna-unahang televised national address noong Miyerkules, muli nang nagsimula ang giyera. Sinabi ni Trump na malapit nang makamit ng Amerika ang mga target nito sa Iran. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. James Bond. Grabe itong digmaan na ito mga sangkay, no? So, hindi ko alam kung kailan pa magtatagal to, hanggang kailan. At ngayon, mga sangkay, yung epekto na ito sa buong mundo, sobrang lala pagdating po sa oil. Alright, so ano po ang inyong opinion? Ano sa tingin nyo ang plano dito ni Trump? Na sinasabi po niyang mala-impyerno ang gagawin niya dito sa Iran. Comment down below. Huwag nyo pong kailimutan na subscribe yung ating YouTube channel.